Ayan mga idol. Good morning. Good morning. Ito na naman po ang inyong lingkod. Si Boyet ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, bago ang lahat hayaan nyo munang batiin ko kayo kung saan man kayong panig ng ating bansa naroon. Luzon, Visayas, Mindanao. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Alam niyo ba mga idol, marami tayong napapanood sa YouTube at sa iba pang mga social media platform tungkol sa pag-unlad nitong ating bansa. May mga bansa na humahanga sa ating bansa. At may mga napapanood tayong artikulo sa YouTube na may mga bansang sumusubaybay sa atin. At namamangha sila bakit ang Pilipinas iba. Ang inakala nila ang ating bansa napakaliit at madaling mabura o maano sa kasaysayan. Pero nagugulat sila, mabilis ang paglago ng ating bansa. Yan nga, nabanggit ko na, yan hindi nakapagtataka kung bakit hinahangaan ng ibang bansa itong ating bansa. At sila, di umano ay nakasubaybay sa atin. Sabi ko na nga, nabanggit ko na, narito ang bayan ng Diyos. Ito ang bayang pinili, bayang hindi pinabayaan. Dahil nandito ang kanyang mga tapat na hinirang na lubusang naglilingkod sa kanya. At ang mga Pilipino, hinahangaan nila sa sistema ng mga paggalaw, pagtrabaho o kung ano paman, sa lahat ng bagay, teknolohiya, hinahangaan nila ang mga Pilipino. Dahil nga, itong bansang ito, bansa ito na pinili ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Dahil nga, may mga bansa na hindi siya masyadong kinikilala. At nandito ang matibay na Kristyanismo. Kaya nga, may mga artikulo rin tayo na ang bansa natin ay pinaghahanda dahil dito sa New World, One World Religious. Nabanggit ko na yan sa mga una kong video. Kasi sa totoo lang mga idol, dito sa ating bansa, nabanggit ko na rin sa una kong video, nandito mga matitinding tao na may kakayahan pagdating sa spiritual na bagay. Narito mga matitinding mga antingero, nabanggit ko na yan. At isa pa, sa sobrang talino ng mga tao ngayon, kung ano-ano ang kanilang naiisip, na sa halip na makabubuti, ay makakasama. Hindi kagaya sa atin, sa bansa natin, bagamat marami ring matatalino dito, dahil nga, humahabol na rin sa sistema ng panahon, sa teknolohiya, makabagong bukod pa riyan, may mga tao rito na talagang hindi lang talino, kundi may kakayahan talaga na sumabay sa kahit kanino. At may mga tao rin dito na bagamat yung iba, sasabihin na natin hindi nakatapos ng pag-aaral, pero mayroon silang kakaibang karunungan na wala sa ordinaryong tao. Yan ang mga Pilipino na may kaloob, ika nga. Dahil nga, nakalagay naman sa Biblia, may kanya-kanyang kaloob ang kanyang mga hinirang. May kaloob sa pamimigay, kaloob sa pagtuturo, kaloob sa pangangaral. At may mga kaloob sa mga bagay na spiritual.
dito kasi sa Pilipinas, nandito na lahat ng klase ng tao na hinahanap ng Diyos. Oh, ayan, yung mga kalu-kaloob na yan, pinili talaga ang mga Pilipino. Itong Pilipinas. Nabanggit ko na nga rin yan sa mga una kong video, yung mga antingero na yan, mga paranormal expert na yan, nandito yan sa atin. At yung mga taong yan, bukod sa matatalino yan, may kakaibang karunungan yan na wala nga sa ordinaryong tao. Kaya nandito sa Pilipinas, yung mga tao na pinili nga, mga hinirang. Bagamat may mga tao din dito na hindi masyadong relihiyoso, hindi masyadong diehard sa kanilang pananampalataya, ay pagdating sa pananampalataya, nandito sa Pilipinas ang mga taong mananampalataya. O, kaya kita nyo, hinahangaan ng Pilipinas ng buong mundo. May mga lumalabas na artikulo. May napanood pa tayo sa ano na nandito daw yung Eden ng Diyos. O pinapakita nila na narito yung tinatawag na halamanan ng ating Panginoong Diyos. Yung ang Eden na tinatawag. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, mamamangha at magtataka, bakit ganon? Pero doon sa mga pinagkalooban at sa mga hinirang, hindi na nagtataka sa ganyan. Dahil nga, narito nga ang bayan ng Diyos. Mabubura ang lahat ng bansa sa kasaysayan, pero ang Pilipinas, dadatnan na nga ng paghuhukom to eh. O, pagdating ng kawakasan, ang mga hinirang ng Diyos sasalubong sa Kanya, sasalubong sa Panginoon, sa alapaap. Kasi nga, ito nga yung bayang hindi pinabayaan. Maraming nagtatangka dito, nalupigin, burahin sa mapa. Pero, sabi nga ng Diyos, aking pinanukala, aking papangyarihin. Aking sinalita, akin namang gagawin. Di ba? Anong pinakahuling binitawan niyang salita? Ako ang gagawa, sino ang pipigil? Di ba? Kaya lahat ng bagay dito, ang Diyos ang may likha. Siya ang may kaloob ng lahat ng bagay na narito sa ating bansang Pilipinas. Kaya hindi nakakapagtaka kung lumabas man sa mga YouTube, sa mga artikulo na ang bansang Pilipinas ay hinahangaan. Unang-una na sa pag-unlad ng teknolohiya at sa iba pa. Karunungan, katalinuhan, katapangan na dito. Nga, may nakita tayong artikulo mula sa pasimula ng mga Pilipino sa mga unang digmaang pangyayari. Yung mga ninuno ng mga Pilipino. Bagamat walang matitibay at magagandang klase ng armas, hindi sila nagpalupig sa mananakop. Ipinakita nila kung gaano sila katatag. Ipinaglaban. Kaya nga doon sa kanta ng pambansang awit, yung Land of the Morning na awit, di ba ang sabi doon, yung bandang huli, ang mamatay ng dahil sa'yo. Kaya hindi papayag ang mga Pilipino na basta-basta na lang sasakupin ng kung sino-sino at lulupigin. Nakahandang mamatay, sabi nga doon sa awit, ng pambansang awit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Kasi
Kasi nga ito sinasabi na bayang magiliw. Perlas ng silangan. Nasa kasaysayan yan. Ang bansang Pilipinas, perlas ng silangan. Kaya kung anong mga artikulo lalabas dyan, hindi na nakakapagtaka yan. Ang Diyos ang may gawa niyan. Kasangkapan lang yung kanyang mga hinirang na narito sa ating bansa. Kaya nga mapalad tayo tayo mga Pilipino. Dapat we are proud. Kasi nga, bagamat maliit ang bansa natin, kaya nating tumayo. Marami na nga namang kalamidad ang nangyari na nasagupa ng ating bansa, pero eto pa rin, nakatayo, matatag. O ngayon, darating ang mga manlulupig, papasukin muli itong ating bansa. At yan ang dadatnan ng paghuhukom. Kapag sukdulan na sa kanilang ginagawa, hindi papayag ang Diyos. Bababa ang ating Panginoong Jesucristo upang wakasan ang buong sanlibutan, hindi lang itong bansa natin. Wawakasan niya ang buong sanlibutan, isang kakilakilabot na wakas. Ang sabi nga, isang kakilakilabot na wakas sa apoy ng panibugo ng ating Panginoong Diyos, ang lilipol sa lahat ng taong masama. Di ba? Ang gawang nasa lupa, pawang masusunog. Walang matitira, kumbaga. Yung mga hinirang, sasalubong yan sa alapaap. Ang maiiwan dito, yun ang lulukubin ng apoy ng panibugo. Sino yun? Ang sabi, paglipol sa lahat ng taong masama. Di ba? Tama? Kaya yung mga hinirang, may babala ang ating Panginoong Jesucristo Ingatan nyo, sabi niya, magulumihanan. Nabanggit ko na yan sa mga una kong video. Dahil kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Dahil sa araw na yon, sabi niya, ang tao, mangalilito, tatakbo ng paruot parito. Sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihan tao. Di ba? Sino ba yung mga makapangyarihan tao na yan? Yan ang mga gustong manlupig. Di ba? Ano sabi? Sisigaw ng kalagim-lagim. Bakit? Lulukubin sila ng apoy ng panibugo ng ating Panginoong Diyos. At yan ang hindi alam ng marami. O kung alam man, nila, ini-ignore. Nakalagay sa Biblia yan Mangyayari at mangyayari mga bagay na yan. Kaya sabi ng ating Panginoon, ingatan yung magulumihanan. Dahil kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Kaya hindi pa babayaan itong bansang Pilipinas. Andito nga ang bayan ng Diyos Kita mo nga, inihahayag na. May mga artikulo na lumalabas sa YouTube at kung saan-saan pang mga platform ng social media. Kaya mapalad ang mga Pilipino dahil narito ang bayan ng Diyos. Kaya marami na nga gusto pumunta rito nakikita natin sa mga YouTube, may mga dayuhan na, may mga taga-ibang bansa na gustong pumunta at manatili rito. Maliit lang ang bansa natin, pero dinadayo at sinahangaan pagdating sa katatagan. Di ba? Kaya nga, mga idol, pagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nakikita rin naman natin at napapanood natin sa mga YouTube, sa mga artikulong inilalabas nila. Sila naman ang naglalabas Sila nagpapatotoo. Base na rin siguro sa kanilang mga nakikita at nasasaksihan. Pinakamahirap na bansa ang Pilipinas pero matatag. Pero ngayon, nagugulat sila, pinakamaunlad. At yan ang hindi napapansin ng ating mga kapwa Pilipino. Patuloy sila doon sa sistema na kanilang ginagawa. Yung lahat ng batikos na ginagawa nila sa ating Pangulo, hindi nila napapansin. Ibang bansa na ang humahanga.
Pero sila mismo na taga rito, hindi nila napapansin ang pag-unlad ng ating bansa. Bakit? Nakapokus sila doon sa walang kabuluhang ano eh. Oo, doon sila nakapokus kaya yung mga proyekto at yung mga ginagawa ng ating Pangulo para iunlad ng ating bansa, hindi nila napapansin. Mabuti pa nga yung mga taga-ibang bansa napapansin yon. Pero yung mga Pilipino na kapwa natin na iba ang layunin, hindi nila napapansin yon. Gusto nga nila mawala si Marcos para daw maging mapayapa ang bansa eh. Maging tahimik. Eh sila lang naman ang nagpapagulo. Sa totoo lang. At pasalamat kasi lang ating Pangulo, talagang mabait. Maka Diyos at makatao. Hindi sila pinapatulan. O ng panahon ni Duterte, yung mga ganong sistema nila, po pwede ba yon? Subok na natin eh, lahat ganun oh. Tikom ang bibig. Ni walang makayaw-yaw. Pero ngayon, mabait ang Pangulo. Kung ano-ano binibitawan nilang mga salita. Ultimo yung mga vlogger natin dyan. Kung batikusin ng Pangulo, ganun na lang. Pero hindi nila alam kung gagamitin ng Pangulo ang kanyang kapangyarihan, eh, baka mag-iiyak yung mga yan. O kung ang ating Pangulo gamitin yung kanyang power, gayahin niya estilo ni Digong. O, tukhang dito, tukhang doon. Mananahimik yung mga yan. Yan nga ang sinasabi ko, kapag ang Pangulo mabait at matino, marami silang yaw-yaw. Pero pag mabalastik at wala sa ayos, wala makakibo. Yan sana, tigilan na yung mga ganyang sistema. Hindi nila napapansin ang pag-unlad ng ating bansa. Buti pa nga, ang ibang bansa napapansin. Ng mga ibang tao, ibang dayuha, ibang lahi, napapansin yung pag-unlad natin. Pero sila, na walang iniisip kundi ibagsak ang pamahalaan, hindi nila napapansin yun. Kaya yung mga yan, ano yan eh, yan yung nakalagay sa Biblia na wala sa Diyos yung kanilang layunin. Yung pagkakabahabahagi na yan na ginagawa nila, hindi yan sa Diyos, nakalagay sa Biblia yan. Sa Diablo yan, sa laman at sa Diablo. At ang sabi pa sa Biblia, ang amang Diablo ang kanilang sinusunod. Oh, anak ng kapahamakan, sinungaling. Di ba? Yung mabuti, bumabaliktad na ang isip ng tao, natutupad yung nakalagay sa Biblia. Ang masama, ginagawang mabuti. At ang mabuti, pangit sa kanila. Oh, yung sabi nga sa Biblia, yung matamis nagiging mapait. At yung mapait, yun ang matamis sa kanila. Natutupad na yung mga nakalagay sa Biblia. Sa totoo lang, iyan nga ang palatandaan na malapit na ang wakas. Yung sinabi sa Biblia na uunlad at lalago ang karunungan ng tao, natutupad na. Sa sobrang katalinuhan na nga, nagiging palalo na eh. Isipin mo, balak nilang pag-isahin yung one world religious at saka yung one world government. Sa sobrang talino. Natutupad na eh, sinabi sa Biblia, ang pag-unlad ng karunungan. Darating ang panahon. Natupad din ang nakalagay sa Biblia, darating ang panahong mapanganib. Kasabay ng pag-unlad ng buong mundo, andyan ang panahong mapanganib. O, di ba? Ito mo nga, yung mga digmaan dito, digmaan doon, no? Gera dito, gera doon. Bagay, hindi nakakapagtaka, sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo yan, kapag nakita nyo mga bagay nito, talastasin yung siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na. Oh, pero ingatan nyo, sabi niya, magulumihanan, dapat hindi pa yan ang wakas. Pero ang talagang kawakasan, pagsukdulan na. Yan mga idol, napagkukwentuhan lang natin, dahil nga, salamat ng marami at sana sinasamahan nyo ako. Ngayon, kung hindi nyo gusto yung mga kwentuhan natin ito, wala namang problema eh. Di huwag nyo panoorin. Sa totoo lang, wala naman tayong follower. Wala tayong mga viewer. Kaya nga may mga barkada ako at mga tropa ko na sinasabing tigilan ko na to.
ginagawa ko lang daw tanga ang sarili ko. Wala namang nanonood, wala namang... okay lang yun. Kasi, siyempre, ang layunin natin ay makapagbigay ng impormasyon sa ating mga viewer. Kung meron tayong viewer. Sa ating mga follower. Oh, di ba? Ngayon, kung wala tayong viewer, okay lang. Walang problema ron. Darating din ang panahon, bibitaw din tayo dito. Paano mga idol ha? Salamat ng marami at sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Sana ay nakakuha kayo ng magandang impormasyon sa talakayan natin ito. Pero nabanggit ko na doon sa una kong video, pinaghahanda ang Pilipinas para sa one world religious at doon sa one world government. Pag nangyari yun mga idol, tandaan nyo, nakakatakot na masaya yan. Pero yan na, magiging kawakasan. Hindi naman magtatagal yan eh. Yung kanilang pananakop, hindi yan magtatagal. Kasi nga, bababa ang ating Panginoon eh. Lulukubi sila ng apoy ng panibugo. Paglipol sa lahat ng taong masama. Di ba? Kaya ngayon pala mga idol, magpakabuti na tayo. Para mapasama tayo sa kanyang mga hinirang na ililigtas siya sa salubong sa Panginoon. Ay may lumabas pa nga sa artikulo eh. Ito raw, 2026. May petsa pa. May. Bababa na ang Panginoon, darating. Ay ang mga hulalala, ang mga bulaang propeta, hindi na nakakapagtaka yan. Bakit? Nakalagay din sa Biblia yan eh. Magsisilitaw ang mga bulaang propeta at magbibigay ng mga tanda. O ano ba yung mga tanda? Ayan na nga. Tanda raw ng paghukom, malapit na. O, magpapakita ng mga kababalaghan. O, di ba? Yung mga hulalala na yan, sa mga hinirang, baliwala yan. Bakit? Nakalagay sa Biblia nga yan eh. Kaya nga, yung mga hindi nakasubaybay sa ganyan, lalo't yung mga hindi hinirang, yan nga mga mabubulaga pagdating ng takdang panahon. Kaya ngayon pala, sinasabi na natin, mga idol, magtalaga na kayo na mapasama sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos para kung dumating ang kawakasan, hindi kayo pasama doon sa lulukubi ng apoy ng kanyang panibugo. O, di ba? Nandito sa bansa natin ang bayan ng Diyos, sumabay na kayo. Makiayo na kayo. Huwag na kayo makihalo dyan sa mga pagkakampi-kampi ng kung sino-sino. Dahil yan, hindi yan sa Diyos, sa laman at sa diablo yan. Pagka dyan ka napasama, pagdating ng Panginoon, kasama ka lulukubi ng apoy. Bakit? Wala ka sa katotohanan eh. Di ba? Sana bago dumating ang kawakasan, lahat tayong mga Pilipino, dahil nandito ang bayan ng Diyos, mailigtas niya. Maisama ng ating Panginoon sa yung tinatawag na bayang banal. Mapasama tayo sa mga sasalubong sa Kanya. Yun mga idol, yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa ating mga napapanood at nasasaksihan sa mga pangyayari. Di ba? Paano? Bago tayo mag-iwalay, ulitin ko, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. Pero, okay lang kung ayaw nyo. Wala namang problema sa akin. Actually, hindi pa naman ako nakamonetize. At itong pagbablog na ganito, sa totoo lang, bagamat wala tayong mga follower at mga viewer, kagustuhan ko lang to, kaligayahan ko to. Ako may gusto nito. Kaya mamonetize ako, hindi, wala akong pakialam. Kasi hindi ako kagaya di bang vlogger dyan na ang hangad kumita. Baka pag-vlog lang ng kahit ano-ano na makakasira sa kapwa, ang hangad kumita. Ako hindi ganon. Dahil hindi ko hangad yung kita sa pagbablog-vlog na to. Kaya nga kinakantsawan ako ng mga tropa ko eh. Ginagawa ko lang daw tanga sarili ko. Sila yon, may sabi. Pero paano? Muli, binabati ko kayo. Saan man kayo panig ng ating bansa na ron.
Mapa Luzon, Visayas, Mindanao. Nawa sa buong maghapong ito, nasa mabuti kayong kalagayan. Gayon din naman yung ating mga idol dyan, kung meron tayong mga idol na nasa iba yung dagat, na sumusubaybay din, o sumisilip paminsan-minsan sa ating YouTube, naway nasa mabuti rin kayong kalagayan. At salamat ng marami sa inyo. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin, kung meron man, nagpapasalamat ako ng marami sa inyo. Bagamat nagmumukhang tanga tayo sa kadadaldal ng ganito, okay lang din yan. O paano ha? Hanggang sa muli. Paalam!